Magandang araw po. Ako si Dr. Nathan Gutierrez, isang dalubhasa sa sakit sa puso namin 45 taong karanasan. Makababayan, kayo ba ay madalas kumain ng karne dahil sa paniniwalang ito ay nagbibigay ng lakas? Sa mga ganitong pagkakataon naranasan, na ba ninyo ang paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga? Inisip niyo na lang siguro na dahil nasa edad. Noong nakaraang Sabado, dinala sa emergency room ang isang 76 taong gulang na lolo. Halos tumigil na ang kanyang puso. Doktor, puro lang naman ang kinakain ko na mabuti sa katawan at ang mga karne na sinasabing mabuti sa TV. Bakit ako nandito sa emergency room? Hindi ko maintindihan. Nang makita ko ang resulta ng pagsusuri, nawalan din ako nga sasabihin. Ang kinakain araw-araw ng lolo na ito ay malamang na nasa refrigerator ninyo rin ngayon. Ang makarne na kinakain araw-araw ng siyam sa 10 Pilipino na nasa 60 taong gulang patas ay nagpapadala sa 120,000 katao sa emergency room bawat taon. Itong video kung hindi ninyo ito panorin hanggang sa dulo, ay maring maging saning ang pagkamatay ninyo ng 10 taon ng mas maaga. Ngunit kung panorin ninyo hanggang sa dulo, mari kayong mabuhay ng 10 taon pa. Sasabihin ko sa inyo ng tumpa ang 4 na uring karne ng kamatayan na hindi dapat kainin. Ang karne na ito ay talagang mapanganib, kaya dapat ninyong ihinto agad kahit isang araw lang. Ang pag-subscribe at pag-like ay libre sa channel na Alaga sa Katawan. Huwag palampasin ang impormasyon na nagliligtas ng buhay. Sa komento, sabihin ninyo kung ano ang karne na gusto at madalas ninyong kainin. Ngayon, simulan na natin. Nung nakarang Sabado ng hapon alas 3:20, biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Doktor, biglang naimatay ang lolo namin. Ang pasyenteng dinala sa stretcher ay si Lolo Jose Ramirez, 76 taong, gulang mula sa Quezon City. Ang presyon ng dugo ay 210, ang tibo ng puso ay 120 at sa electrocardiogram ay patuloy na umugong ang alarma. Ang resulta ng masusing pagsusuri ay nakakagulat. 3 bahagi ng ugat ng puso ang 80% na nakabara. Ang antas ng kolesterol ay 320 na halos doble sa normal na 200 at ang asukal sa dugo ay 250 na 2 beses at kalahati sa normal na 100. Doktor, hindi naman ako naninigarilyo at halos hindi rin umiinom ng alak, pero araw-araw ay nagpapakain ako ng protina. Bakit ganito? Noon ko naintindihan na ang makarne na pinaniniwalaan nating mabuti sa katawan ay talagang mas mapanganib pa sa sigarilyo. Ang mas nakakatakot ay nung nakaraang taon lamang ay tumaas ang 37% ang ganitong nga pasyente. Mga kababayan, hanggang ngayon ba ay nasa hapak-kainan ninyo pa rin ang mga karne na yon bago kayo maging katulad ni Lolo Jose Ramirez? Hindi ninyo dapat kainin ang 4 na mapanganib na karne na sasabihin ko ngayon. Sisimulan ko sa ika-4 na pinakamapanganib na karne. Ang nga karne na ito ay talagang mapanganib, kaya dapat ninyong ihinto agad kahit isang araw lang. Ang ika-4 na karne na naglalagay sa inyo sa panganib ay ang samgyeopsal. Marami sigurong magtatanong kung bakit samgyeopsal. Ang samgyeopsal ay ang paboritong karne nga Pilipino. Sa inuman, sa pamilya, sa pakikita ng mga kaibigan, parang kulang kung walang samgyeopsal. Ngunit mga kababayan, ang samgyeopsal ay mapanganib hindi dahil sa karne mismo kundi sa kasamang inumin. Noong Disyembre na nakaraang taon pumunta sa aming ospital, si Lolo Manuel Santos mula Cebu City. Doktor, buong buhay ko ay maluso naman ako, bakit biglang ganito? Si Lolo Manuel ay tuwing Sabado nga ay siguradong nakikipakita sa mga kaibigan. Sa isang karinderya, ang karne sa barangay, 2 porisyon, ang samgyeopsal at 2 boteng ang soju. Mahigit 40 taon nang ginagawa ang mahalagang pagtitipon na iyon nakakapapahinga ng stress, kumakain ng karne at masaya. Naman hindi ba ngunit ang resulta ng pagsusuri ay nakakagulat. Ang antas ng atay ay
5 beses sa normal ang kolesterol, ay 350 ang presyon ng dugo, ay lampas 140 at 2 bahagi ng ugat ng puso ay mahigit 60% na nakabara. Mga kababayan, ang samgyeopsal mismo ay hindi masama. Ngunit ang problema ay ito kapag nagita ang mantikaang samgyeopsal at alak nagiging lason ito na umaatake sa puso. Sa 100 gramo ng samgyeopsal ay may 30 gramo ng taba. Kapag nakita ang taba na iyon at alaano ang mangyayari, abala ang atay sa prosesong taba, pero may alak pa kaya lubusang nasisira ang atay. Pagkatapos ang hindi na prosesong bukol ng taba ay direktang pumapasok sa mga ugat. Katulad ng pagtatapon ng matabang basura sa imburnal. Unti-unti itong babara, ganito ko ipinaliwanag kay Lolo Manuel Santos. Lolo, tingnan ninyo ang mantika na lumalabas kapag inihaw ang samgyeopsal. Ang mantika na iyon ay nasa ugat ninyo ngayon. Kapag may soju pa hindi na makakapaglinis ang atay na parang tagalinis ng ugat, kaya patuloy na naipon ang mantika. Nun lamang tumango si Lolo. Ang mas nakakatakot ay ang usok kapag inihiho sa uling ang samgyeopsal. Sa usok nenge nasusunok na karne ay may benzopirene na mapangganip na substance na mastason pa sa usok nenge sigarilyo. Sa manasa 60 taong gulang pataas may nanaang baga kaya kapapatuloy na nalalanghap ang ganitong usok. Ay tataas ng 3 beses ang panganib ng kanser sa baga. Kayo ba ay katulad ni Lolo Manuel Santos na nag-enjoy ng samgyeopsal at soju? Sabihin ninyo sa komento. Mayroon ba kayong ganito tuwing linggo mga kababayan? Ang narinig ninyo hanggang ngayon ay sapat na nakakatakot, hindi ba? Paano nga ba ang samgyeopsal? Ang sagot ay isa lang, hindi dapat kainin. Pero minsan lang naman pwede ba? Hindi po. Kahit isang beses lang ay mapanganib na. Lalong-lalo na ang samgyeopsal na kasama ang alak ay talagang parang lason. Ihinto agad kahit isang araw lang. Kung ayaw ninyong maging katulad ni Lolo Manuel Santos, simula ngayon ay itigil ang samgyeopsal. Mas mahalaga naman ang buhay ninyo. Sumunod si Lolo Manuel Santos sa aking babala, lubusang itinigil ang samgyeopsal. Sa loob ng isang buwan, bumaksak sa kalahati ang antas ng atay at bumaba ng 20 ang presyon ng dugo. Doktor, talagang salamat. Ngayon ay hindi na talaga ako kakain ng samgyeopsal. Ngunit noong susunod na buwan ay bumalik si Lolo. Doktor, itinigil ko na ang samgyeopsal. Pero ang iba namang karne ay okay lang, hindi ba lalo na ang pork neck na mas kaunti ang mantika kaysa samgyeopsal at mas malusok daw. Noon ko naintindihan na maraming tao ang nakakamali sa pag-akalang malusok ang pork neck. Ang ikatlong karne na naglalagay sa inyo sa panganib ay ang pork neck. Marami ang nagsasabi na ang pork neck ay mas malusok kaysa samgyeopsal. Mukhang kaunti ang mantika, malambot at masarap kainin. Ngunit nga, kababayan, ito ay malaking pagkakamali. Noong Pebrerong taong ito pumunta sa aming ospital, si Lola Maria Lopez mula Makati City. Doktor, hindi naman ako kumakain ng samgyeopsal dahil masyadong mataba. Sa halip ay pork neck lang ang kinakain ko, malusok naman iyon, hindi ba? Si Lola Maria ay talagang naisip ng kalusugan. Araw-araw ay nag-ehersisyo, hindi umiinom at ang tanging saya ay ang pork neck na kinakain 3 beses sa isang linggo. Ang pork neck ay kaunti ang mantika, malambot, madaling matunaw at mabuti, hindi ba? Ngunit nang makita ko ang resulta ng pagsusuri ay talagang nagulat ako. Ang antas ng kolesterol ay 380, doble sa normal na 200. Ang triglyceride ay 400 na 3 beses sa normal na 150. Ang edad na ugat ay 15 taon na, mas matanda kaysa aktwal na edad. Alam niyo ba ang tunay na katangian ng pork neck? Sa 100 gramo ng pork neck ay may 25 gramo ng taba. Ang samgyeopsal ay 30 gramo kaya 5 gramo lang ang pagkakaiba. Bukod pa rito, ang taba sa pork neck ay saturated fat na masamang taba. Ang taba na ito ay direktang dumidikit sa mga ugat.
Katulad ng pagtigas ng mantika ng pansit sa malamig na tubig sa malamig na ugat ng katawan ay nagiging matigas din. Ang mas nakakatakot ay ang problema kapag iniho ang pork neck. Dahil malambot mahina ang apoy at matagal ang pag-ihaw, hindi ba ito pa ang mas mapanganib? Kapag matagal na inihaw, nababago ang protina sa karne at nabubuo ang nakalalason na substance. Ang substance na ito ay napapamatanda sa maugat ng katawan. Ganito ko ipinaliwanag kay Lola Maria Lopez, Lola Kapa Matagal, na inihaw ang pork neck mukhang malutong sa labas, pero sa loob ay nakatago ang lason na sumisira sa mga ugat, hindi dahil malambot ay mabuti ito sa katawan. Sa halip dahil malambot ay mas marami kayong nakakain. Noon lamang naintindihan ni Lola. Kaya 3 beses sa isang linggo talagang marami na. Bukod pa rito, may isa pang bitak sa pork neck. Ang pork neck ay mas maraming sodium kaysa ibang karne. Sa 100 gramo ay 200 miligramo ng sodium. Sama na sa 60 taong gulang pataas, mahina na ang bato, kaya kapag sobra ang sodium ay namamaga ang katawan at tumataas ang presyon ng dugo. Ganito rin kay Lola Maria Lopez. Madalas, namamaga ang bukong-bukong at tuwing umaga ay namamaga ang mukha. Inisip na lang na dahil sa edad, pero ang toto ay dahil sa pork neck. Kayo ba ay tuwing umaga ay namamaga ang mukha o paa? Kung inisip ninyo na dahil sa edad, maaring dahil sa pork neck. Paano nga ba ang pork neck? Ang sagot ay isa lang, hindi dapat kainin. Sinasabi na mas malusog kaysa samgyeopsal, pero ito ay ganap na pagkakamali. Ang pork neck ay kasing mapanganib ng samgyeopsal. Lalo na sa kumakain 3 beses sa isang linggo, talagang mapanganib. Ihinto agad kahit isang araw lang bago ang edad ng ugat ay tumanda ng 15 taon tulad ni Lola Maria Lopez. Simula ngayon ay itigil na ang pork neck. Malambot kaya, okay lang, hindi po. Ang pagiging malambot pa ang mas mapanganib. Sumunod si Lola Maria Lopez sa aking babala at lubusang itinigil ang pork neck. Sa loob na 2 buwan nawala ang pamamagang bukong-bukong at lubhang bumaba ang kolesterol. Doktor, talagang kahanga-hanga. Hindi ko alam na ganito pala ang katakot-takot ng pork neck. Ngayon ay hindi na talaga ako kakain ng pork neck. Ano naman ang iba pang karne? Noon ay sinabi ni Lola ang pato naman ay okay lang. Hindi ba sa TV ay sinasabing mabuti sa katawan lalo na bilang papapalakas? Noon ko na-discover ang isa pang malaking pagkakamali. Ang ikalawang karne na naglalagay sa inyo sa panganib ay ang pato. Bakit ang pato? Pagpapalakas naman iyon, hindi ba marami? Sigurong ganito ang magtatanong. Sa TV ay sinasabing mabuti, sikat bilang pagpapalakas sa takaraw at ang pato na nilaga ay kilalang pagkain na pangkalusugan. Ngunit nga kababayan, ito ay talagang nakakatakot na pagkakamali. Noong nakaraang tak-araw, pumunta sa aming ospital si Lolo Antonio Cruz mula Davao City. Doktor, nagpapalakas naman ako sa pato lang. Bakit ganito ang nangyari? Si Lolo Antonio ay talagang nag-iingat sa kalusugan. Tuwing tak-araw ay nagpapalakas sa pato na nilaga at karaniwan ay 2 beses sa isang linggo ay kumakain ng pato. Sinasabi daw na mas mataas ang nutrisyon ng pato kaysa ibang karne. Kaya para maging malusog ay masigasig na kinain, pero ang resulta ng pagsusuri ay talagang nakakagulat. Ang antas ng atay ay 120 na 3 beses sa normal na 40. Ang gantaseneje, uric acid, ay 10 na halos doble sa normal na 7. Ang funksyon ng bato ay bumaba sa 60%. Alam niyo ba ang tunay na katangyan ng pato? Ang pato ay naiba sa ibang karne dahil sobrang dami ng purine na substance. Ano ang purine? Ito ang material na gumagawa ng uric acid sa katawan. Kapag maraming uric acid, nabubuo ang bato sa bato, sumasakit ang mga kasukasuan at nakakaroon ng got. Lalo na sa manasa 60 taong gulang pataas na mahina na ang bato. Kapag madalas kainin, ang bato ay hindi na kayang hawakan ng bato. Katulad ng pagtulak ng malaking bukol sa maliit na imburnal,
Sa huli ay babara at sasabo. Ang mas nakakatakot ay ang paraan ng pagkain ng pato. Ang pato na nilaga, pato na adobo, pato na inihaw karaniwan ay kasama ang sabaw o pampalasa. Sa sabaw ay natutunaw ang mantika ng pato. Bukod pa rito sa pampalasa ay sobrang dami ngang asukal at sodium. Ganito ko ipinaliwanag kay Lolo Antonio Cruz Lolo kapag inom ninyo ang sabaw, ang pato na nilaga, tingnan ninyo ang mantika na lumulutang sa ibabaw. Ang mantika na iyon ay direktang pumapasok sa ugat ninyo. Marami ang nagsasabi na mabuti sa katawan ang mantikang pato pero iyon ay para sa mga bata at malusog pa. Sa 60 taong gulang pataas mahina na ang atay at bato kaya hindi na kayang iproseso ang mantika. Hindi dahil pagpapalakas ay mabuti sa katawan. Sa halip masyadong malapot kaya nahihirapan ang atay at bato. Noon lamang tumango si Lolo kaya 2 beses sa isang linggo talagang nahirapan ang atay. Bukod pa rito may isa pang problema sa pato. Ang pato ay mas maraming bakterya kaysa ibang karne, lalo na sa tag-araw ay mas mapanganib. Kung hindi mayos na naluto ay maaaring maka-food poisoning at sa 60 taong gulang pataas na may na ang resistensya ay lalong mapanganib. Ganito rin kay Lolo Antonio Cruz. Pagkatapos kainin, ang pato para magpalakas ay madalas magtatay at sumasakit ang tiyan. Inisip na lang na dahil sa edad ang hindi matunaw, pero ang totoo ay dahil sa pato. Kayo ba ay tuwing tag-araw ay nagpapalakas sa pato na nilaga? Pagkatapos kainin ang pato ay hindi ba kayo nakaramdam ng kabag o pagtatay? Paano nga ba ang pato? Ang sagot ay isa lang, hindi dapat kainin. Sinasabi na pagpapalakas pero ito ay ganap na pagkakamali. Ang pato ay hindi pagpapalakas kundi lason. Lalo na sama kumakain 2 beses sa isang linggo nasisira na ang bato. Ihinto agad kahit isang araw lang. Huwag din inumin ng sabaw nga pato na nilaga. Ang bukol na mantika na iyon ang bumabara sa ugat ninyo. Bago ang antas ng atay ay tumaas ng 3 beses tulad ni Lolo Antonio Cruz, simula ngayon ay itigil na ang pato. Sinasabi na mabuti sa katawan ang mantikang pato pero sa 60 taong gulang patas, ay lason ito! Hindi dapat kainin. Sumunod si Lolo Antonio Cruz sa aking babala at lubusang itinigil ang pato pagkatapos 3 buwan normal na ang antas ng ate at lubang bumaba ang uric acid. Doktor talagang kahanga-hanga. Akala ko ay pagpapalakas ang pato pero hindi ko alam na ganito palang katakot-takot. Ngayon ay hindi na talaga ako kakain ng pato. Noon ay sinabi ni Lolo, ano naman ang iba pang karne? Lalo na ang mga karne na may pampalasa. Ang galbi o bulgogi ano iyon masarap at malambot kaya madalas kainin. Noon ko na-discover ang pinakamapanganib na pagkakamali. Ang unang pinakamapanganib na karne ay dumating na. Uyon ay ang mga karne na may pampalasa. Ang galbi bulgogi pampalasa na mano et tikka galbi. Ang mamatamis at masarap na karne na iyon. Bakit mapanganib ang karne na may pampalasa, masarap at malambot naman hindi ba marami? Sigurong ganito ang magtatanong. Lalo na ang galbi ay hindi mawawala sa pista o pagtitipon ng pamilya. Ngunit ang pampalasa mismo ang pinakamatakutin na lason. Noong Mayo ng taong ito pumunta sa aming ospital si Lola Elena Garcia mula Pasig City. Doktor, hindi naman ako kumakain ng matabang karne. Ang galbi na may pampalasa o bulgogi na malakit sa bibig lang ang kinakain ko. Bakit nakaroon ako ng diabetes? Si Lola Elena ay talagang maingat. Iniwasan ang samgyeopsal o matabang karne at sa halip ay makarne na may pampalasa lang ang kinakain. Ang karne na may pampalasa ay matamis at malambot kaya madaling matunaw at gusto rin ngam maapo kaya madalas lutuin. Ngunit ang resulta ngam pagsusuri ay talagang nakakagulat. Ang asukal sa dugo ay 220 na doble sa normal na 100.
Ang glycated hemoglobin ay 9.8 na halos doble sa normal na 5.7. Ang antas negatay ay 130 na 3 beses sa normal na 40. Alam niyo ba ang tunay na katangian ng karne na may pampalasa? Sa pampalasa ay sobrang dami nga asukal, corn syrup, and liquid sugar. Sa isang porisyon ng galbi ay may 3 malaking kutsara ng asukal. Ito ay katumbas ng isang lata ng tsola. Bukod pa rito, kapag kasama ang karne ay lalong nakakatakot. Kapag idinagda ang asukal sa karne na mataba ay sumasabog ang asukal sa dugo. Katulad ng pagpapasindi na apoy sa mantika, bigla itong mag-apoy. Ang mas nakakatakot ay ang sodium sa pampalasa. Sa pampalasang galbi ay may toyo, asin, bawang at luya na lahat ay puno ng sodium. Sa isang porisyon ng galbi ay 2,000 miligramo ng sodium. Halos lahat ng inirekomendang 200-300 miligramo sa isang araw ay nakakain sa isang beses. Sa mga nasa 60 taong gulang patas na mahina na ang bato at puso, hindi na kayang hawakan ang ganitong dami ng sodium. Ganito ko ipinaliwanag kay Lola Elena Garcia. Lola, kapag kinakain ninyo ang galbi na may pampalasa, nararamdaman ninyo ang tamis. Hindi ba ang tamis na iyon ay 3 malaking kutsara ng asukal, katumbas ng isang lata ng tsola? Marami ang naaakalang okay, ang karne na may pampalasa dahil matamis, pero ito ay bombangang asukal. Lalo na sa may diabetes ay talagang mapanganib. Noon naman naintindihan ni Lola, kaya 3 beses sa isang linggo na ginagawa para sa mga apo ay talagang sobrang dami nga. Asukal ang nakakain. Bukod pa rito, may problema rin kapag inihaw ang karne na may pampalasa. Ang pampalasa na may asukal ay madaling masunog. Sa usok kapag nasusunog ay may acrylamide na mapanganib na substance. Ang substance na ito ay maaring magdulot ng kanser sa tiyan at bituka. Lalo na sa 60 taong gulang pataas na mahina ang resistensya ay lalong mapanganib. Ganito rin kay Lola Elena Garcia. Tuwing inihaw ang galbi na may pampalasa ay maraming usok pero patuloy na nalalanghap. Mabuti naman ang ventilasyon pero hindi alam na nakakasama rin ang usok. Kayo ba ay tuwing pista ay nagluluto ang galbi na may pampalasa o madalas nag-order ng pampalasa na manok para sa maapo? Paano nga ba kainin ang karne na may pampalasa? Una, bawasan sa 1 beses sa isang buwan. Kahit 1 beses sa isang linggo ay masyado na. Ikalawa, lagyan ng kalahati lang ang pampalasa kapag inihaw. Mababawasan sa kalahati ang asukal. Ikatlo, sa araw na kainin ang karne na may pampalasa ay iwasan ang matamis. Tataas pa ang asukal sa dugo. Ikaapat, siguraduhing mabuti ang ventilasyon kapag kumakain. Ang usok ng nasusunog ay talagang mapanganib. Sumunod si Lola Elena Garcia sa aking payo at binawasan ang galbi na may pampalasa sa 1 beses sa isang buwan. Lagyan din ng kalahati lang ang pampalasa. Pagkatapos ay bumalik si Lola. Doktor, talagang parang milagro. Ang asukal sa dugo ay bumaba mula 220 hanggang 130. Ang glycated hemoglobin ay halos normal na. Hindi ko alam na ganito pala ang katakot-takot ng karne na may pampalasa. Para sa mapo ay madalas kong gawin at ako rin ay kumakain, pero ngayon ay naintindihan ko na upang maging mabuting lola ay hindi ang pagluluto nga ang masarap na pagkain, kundi ang pagluluto nga malusok na pagkain ang dapat. Makababayan, hanggang ngayon ay naipaliwanag ko na ang 4 na mapanganib na karne, samgyupsal, pork neck, pato, at mga karne na may pampalasa. Mayroon ba sa ito na madalas ninyong kainin o ito ang araw-araw kong kinakain? Huwag mag-alala. Ngayon palang alam na ninyo, kaya maaari pang baguhin. Mula ngayon sasabihin ko ang 4 na malusok na karne na maring palitan ng mamapanganib na karne na iyon upang iligtas ang buhay. Ang makarne na iyon ang magpapahaba sa natitirang buhay ninyo ng 10 taon pa at gagawing mas malusok. Una, sa halip na samgyeopsal ay dibdib ng manok. Ang taba ay ika-10 lang ng samgyeopsal at ang protina ay doble.
Ihang bahagya sa olive oil at lagyan ng asin at paminta lang ay sapat na masarap. May nagsasabi na walang lasa ang dibdib na manok, ngunit kapag naramdaman ninyo ang pagiging malinis ng maugat ay maunawaan ninyo na mas mahalaga ang kalusugan kaysa lasa. Ikalawa, sa halip na pork neck ay isda na makrel. Sa isang pirasong na makrel ay kumpleto na ang pang-araw-araw na omega-3. Binababa nito ang kolesterol at pinapapanatak ang presyon ng dugo. Sa halip na toyo na pampalasa ay ihaw na may asin lang ay mas malusog. 2 beses lang sa isang linggo ay magiging 10 taon na, mas bata ang ugat. Ikatlo, sa halip na pato ay beef brisket. Kaunti ang taba at maraming iron kaya perpekto para sa 60 taong gulang pataas. Ang brisket ay malambot at madaling matunaw. Sa halip na lutuin bilang sabaw tulad na pato na nilaga ay ihihaw ng bahagya at kainin ay pinakamainam. Ikaapat, sa halip na karne na may pampalasa ay inihaw na may asin lang. Ang galbi o bulgogi ay sa halip na pampalasa ay lagyan ng asin lang, kapag inihihaw ay magiging maluso. Sa halip na artificial na pampalasa ay tamasahin ang orihinal na lasa ang karne. Ang inihaw na may asin ay madaling matunaw at matatak ang asukal sa dugo. Mawawala siguro ang tamis ng galbi na may pampalasa, pero mas mahalaga ang kalusugan ng ugat. Sa aking 45 taong patingin sa mga pasyente ay sigurado ako nakapa. Pinalitan lang 4 na karne na ito ay sa loob ng 3 buwan ay gaganda na ang presyon ng dugo, kolesterol at asukal sa dugo. Lalo na sa mga 70 taong gulang pataas ay mas mabilis ang pagbabago. Matapat ang katawan. Ang mahalaga ay ang paraan ng pagluluto. Huwag iprito, ihaw o ilaga lang. Bawasan din ang pampalasa. Makababayan, simulan na ninyo ngayon. Palitan ang mamapanganib na karne sa refrigerator, napat na karne na ito. Kahit 1 linggo lang ay mararamdaman ninyo ang pagiging magaan ng katawan. Sa 1 buwan ay siguradong magbabago, at sa 3 buwan ay magiging ganap na bagong tao. Kayo ba ay hanggang ngayon ay araw-araw na kumakain ng mapanganib na karne, ngayon pa lang ay hindi pa huli? Para sa inyong malusok na pagbabago, may huling mahalagang bagay na nais kong sabihin. Makababayan, salamat sa pakikinig sa talagang mahalagang kwento ngayon. Hanggang ngayon ay naipaliwanag ko na ang 4 na mapanganib na karne na nakbabanta sa buhay ninyo at ang 4 na malusok na karne na nagliligtas ng buhay. Muling ibubot ko ang mga karne na dapat iwasan. Ang samgyeopsal kasama ang alak ay umaatake sa puso. Ang pork neck ay dahil sa saturated fat at sodium ay binabara ang ugat. Ang pato ay dahil sa purina ay sinisira ang bato. Ang makarne na may pampalasa ay bombang asukal na nagdudulot ng diabetes. Sa halip ay dapat kainin ang mamaluso na karne. Sa halip na samgyeopsal ay dibdib ng manok para sa malinis na protina. Sa halip na pork neck ay mackerel para linisin ang maugat. Sa halip na pato ay beef brisket para dagdagan ang iron. Sa halip na karne na may pampalasa ay inihaw na may asin lang para tamasahin ang natural na lasa. Mga kababayan, hindi ko sinasabi na dahil matanda na ay dapat iwanan ang masasarap na pagkain. Ang sinasabi ko ay pumili ng matalino. Kapag pinalitan ng malusok na karne ay mas masarap pa at mas magaan ang pakiramdam. Magaan ang katawan at masaya ang kalooban. Higit sa lahat, mas matagal at mas malusok na makakasama ang maminamahal na pamilya. Makikita ninyo ang kasal ng mga apo at apo sa tuhod. Wala nang higit na kaligayahan kaysa dun. Simulan na ngayon. Ang inyong malusok na pagbabago ay magbibigay din ng mabuting impluensya sa pamilya. Huwag ninyong itago ang mahalagang impormasyong ito sa inyo lamang. Pindutin ang subscribe at like at ibahagi sa mga nakakatandang kapitbahay.
Lalo na sa mga kapatid, kaibigan, siguraduhin ninyong ipaalam. Ang inyong maliit na pag-alaga ay maaring iligtas ang buhay ng maraming nakakatanda. Patuloy kaming magdadala ng mahahalagang impormasyon para sa inyong malusog na pagtanda sa channel na Alaga sa Katawan. Kapag nag-subscribe at nag-set ng notification ay hindi ninyo mapapalampas. Nga kababayan, ang kalusugan ay pagpili. Ang nga nanonood ng video na ito ngayon ay nagawa na ang tamang pagpili. Kailangan na lang gawin. Taos pusong nais kong mabuhay kayong 10 taon pa ng mas malusog at 10 taon pa ng mas masaya. Salamat din sa pakikinig hanggang sa dulo ngayon.